Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening. Mariblako po ata. Maskan la ring aircon. O, pakahinayo ka ng ring aircon. Magandang gabi po sa mga naka-online. Maya pa, gatpanapon po, good morning, karayang bansa. At napaka sarap po na lagi po tayong magkasama, nananambahan sa ating Panginoon. Ano po? At ako po tuwing pupunta rito, nananabik po ako na makasama ko ang mga kapatid po natin sa pananampalataya. Yung kahit kwentuhan lang po dyan sa baba. Ano po? At nai-encourage ka kapag pinag-uusapan na po yung kabutihan, yung katapatan ng ating Panginoon. Talagang kapag may nasasabi sila na nangyari sa iyo o nangyari na sa kanila at nangyayari sa iyo, nai-encourage ka. Na-encourage ka para magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Ano po? Nalalaman mo na hindi lang pala ikaw yung nakaka-experience ng mga bagay-bagay sa buhay na dinaranas mo. Ano po? Tayong lahat. Kaya nga po sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, wala pong bago sa ilalim ng araw. Ano po? Paulit-ulit lang po yan. Cycle lang yan kahit na noon pa. Ngayon po, nakikita po natin o napagmamasdan sa ating kapaligiran sa panahon pong ito o nung nakaraang taon, yung November, December, na mindset po tayo na magiging maayos po ang lahat. Magiging masaya ang Pasko natin. Naging masaya naman po, di ba? Libre-libre po tayong lahat na lumabas at mag-party. Hindi pa po natatapos ang December, mindset na naman tayo na parami na pala ng parami na naman ang COVID na may bagong pangalan na Omicron. Kaya nga po pagpasok ng January, ginulantang po tayong lahat. Ano po, yan na naman. Restricted na naman po yung mga galaw po natin, hindi tayo makakilos ng 100%. Ano po, kahit na meron ka ng first dose, ayaw ka pa rin lumabas. Ang gusto nila, meron ka ng second dose at saka meron ka pang anong tawag nung isa? Yung booster. Ano po? Sabi ko nga po, kahit na meron ka pa, kompleto ka na lahat, bakit nagkakasakit pa rin? Tapos, ang palusot po nila, hindi na grabe, mild lang. Yan naman po, mindset na po tayo ng mindset. Pero pagpasok po ng January, lahat po ng mga messages na naman po natin, kung papansinin po ninyo, lagi ninyong pansinin, lagi pong nakaakma sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Tama? Nung last 2021, lahat po ng message, pagpasok po ng January, akmang-akma lahat hanggang matapos. Ngayon, pagpasok ng year 2022, akmang-akma na naman ang mga mensahe ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kapag binigay niya po sa kanyang lingkod ang mga salita niya, hindi po siya magkakamali. Laging akma, laging tumpak, laging perfect sa lahat ng panahon. Kaya nga po, dito tayo kumukuha o nagkakaroon po ng kalakasang espiritual. At dito natin naiintindihan, nauunawaan o unawain po natin, pilitin po natin. Unawain, nandito na rin po tayo. Lagi ninyo naririnig sa akin ito. Nandito na rin po tayo. Sa loob ng bahay-sambahan na ito, pumunta po ang bawat isa't isa sa atin dito para makinig sa salita ng Diyos. Ibigay po natin ng 100% ang ating puso't isipan para tanggapin po ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kayo pong mga nasa online, ibigay naman po ninyo ang 100% po ninyong pakikinig ninyo. Huwag po yung meron kayong ginagawa. Yan po yung mahirap sa naka-online. Magiging prangkahan po ako dahil nangyari na po yan, na-experience ko na. Alam ko po tayong lahat na-experience natin na naka-online. Pwede mong gawin ang lahat, di ba? Laksan mo lang ang volume ng cellphone mo kung nasa TV yan, smart TV yan. Laksan mo lang yan. Habang naghuhugas ka ng plato, pasilip-silip ka lang.
Nakikinig ka. Di ba? Totoo o hindi? Totoo po yan. Ang hinihingi lang namin, o ang hinihingi ko sa inyo ngayon, ibigay po ninyo ng 100% na parang nasa bahay-sambahan po kayo. Kahit nasa tahanan po kayo. Amen po ba? Para mag-sink in, para mag-grow, mag-level up ang ating pananampalataya. Sayang po kung ganyan po yung nangyayari. Naka-online ka na nga, nandun ka na nga doon sa maganda mong kalagayan, yung gusto, komportable ka. Sana ibigay mo na 100% ang pakikinig mo. Amen po ba? Kaya nga, itong pagpasok ng year 2022, yung unang Sunday po ng January, ang ating pong napag-usapan o ang mensahe po ng ating Panginoon, yung bang pacing. Pace the new year with, hope, pag-asa. Pangalawa pong Sunday, yung ating tema? Face the new year with peace. Pangatlo po, face the new year with joy. Ang lahat po niyan, yung tunay na hope, yung tunay na peace, yung tunay na joy, makakamtan lang po natin sa isang Diyos na buhay na ating pong sinasamba. At wala na po tayong pwedeng pagkukunan yan. Sasabihin ko po sa inyo. At ngayon ng pong linggong ito, sa lahat ng sitwasyon na ating pinagdaanan, napakabilis po. Ika-4 na linggo na tayo ngayon ng January year 2022. Malapit na naman po ang Valentine. Napakabilis po ng panahon. Kaya dapat po, wag na nating sayangin ang mga panahon na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Namnamin na po nating mabuti. Amen. Isa puso po natin. At balang araw po, o kung may darating man na mga pagsubok, mga problema po sa buhay po natin, maaalala natin yan. O ipapaalala ng banal na Espiritu ang bawat mensahe na narinig mo. At yun yung magiging kalakasan mo. At yun yung pwede mong ipanlaban sa kaaway na gusto niyang ibagsak ka. Amen po ba? Kaya sa linggo pong ito, sa gabing ito, hayaan po ninyo na pagmuni-munihan po natin, pag-aralan natin, pakinggan po natin, isa puso po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Ang pamanggat po ng mensahe po natin ngayon ay face the new year with boldness. Harapin po natin ang bagong taon na merong katapangan. Bold. Katapangan saan? Katapangan upang ipakita mo na ikaw ay tunay na anak ng isang buhay na Diyos. Amen po ba? Huwag na natin itago. Ipahalata na po natin, ipakita natin na tayo ay isang born again. Amen po ba? Lako, tanore, maskarata mo. Nung makamaskara ka pa, lako mo na. Pakit mo na. Nung nino-iki ka, talaga. Amen. Para mapagpala yung mga taong nasa paligid mo. Na makita nila na ang Diyos mo, si Jesus, ay tunay sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Proverbs chapter 28, verse 1. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na muli kami po ay naririto sa iyong bahay-sambahan, even yung mga naka-online, Panginoon. Ama, salamat po sa iyong banal na presensya na habang kami ay nagpupuri kanina, damang-dama namin ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon Diyos, na iningatan mo ang bawat isa't isa na nagpunta rito sa iyong bahay-sambahan. Salamat sa iyong banal at makapangyarihan na dugo. Salamat din po, Panginoon Diyos, na kayo yung patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa amin upang lalo ka pa namin, Panginoon, paglingkuran. Lalo ka pa namin, Panginoon Diyos, ipagsabi, Panginoon, ikalat,
Panginoon, kung gaano ka kabuti, katapat, kung gaano yung pag-ibig mo sa bawat isa't isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa gabing ito na muli, Panginoon, mapag-aaralan namin, maririnig namin, Panginoon Diyos, ang iyong banal, buhay na salita na magbibigay po ng kalakasan sa amin, ng kagalakan sa amin, Panginoon Diyos. Panginoon, dalangin ko po yung mga bisita namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang kumausap, banal na Espiritu. Kayo po ang humipo. Kayo po ang magbigay ng godly wisdom, godly knowledge, godly understanding sa Kanya, Panginoon Diyos, upang lalo niya pong madama yung pagmamahal mo, yung salita mo ay buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Panginoon Diyos, i-cover mo po ako sa iyong presensya, sa iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko, Panginoon. At ikaw lang ang tataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Ang pangalan mo lang, Panginoon. The name above all names, Panginoon Diyos. Ang pangalan na pwedeng magbigay ng kaligtasan sa sanglibutan, Panginoon, sa sangkatauhan. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Nawa, patuloy mo kami, Panginoon Diyos, gabayan sa gabing ito hanggang kami po ay matapos. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po ang aming pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 The wicked flee when no one pursues. Tayo po naranasan natin na gumawa po ng kasalanan. O kaya nagnakaw tayo. Kahit ano po yan. Ano po? O kaya nagsinungaling tayo. Ngayon, tuwing nakikita mo yung tao na ginawan mo ng hindi maganda, ano po? Kahit na wala na sa kanya, ikaw naman, hindi mo alam kung paano umiwas sa kanya. Tama? Nagtatago ka. Ano po? Lalo na yung mga nakagawa ng krimen. Ang ginagawa niyan, kung nakagawa dito sa Angeles, pupunta ng Bisaya. Pero pagdating sa Bisaya, hindi rin siya mapakali. Pag nakakakita siya ng mga pulis, ano po? Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Pero hindi naman siya hinahanap, hindi naman siya hinuhuli. Yan po ang nararamdaman ng isang taong gumawa o nakagawa ng hindi maganda. Pero ano po yung sabi dito sa pangalawang sentence? But the righteous are bold as a lion. Ang isang matuwid, ang isang may takot sa Diyos, siya ay matapang. Ano po? Matapang katulad ng isang leon. Ano ba ang ugali? Ano ba yung karakteristik ng isang leon? Hindi ho ba ang leon ang sinasabi nila, king of the jungle? Pero hindi naman siya yung pinakamalaki o pinakamatapang talaga na hayop sa jungle. Na mindset po siya. Naka-mindset sa kanya. Kaya kung nanonood po kayo ng mga palabas o pelikula sa TV, ano po, o kaya sa cellphone na lang po, patungkol sa isang lion. Kapag ang isang leon nakakita po ng hindi niya katulad, ano ang nasa isip niya? Pagkain. Ano po, o kaya kaaway niya. Kaya nga po, liligid-ligid yan. Ano po, kumukuha siya kaagad ng tiyempo kung paano niya madadakma o paano niya matatalo, mapapatay yung kalaban niya. O yung hayop na hindi niya katulad. Kahit na malaki pa, ano po, yung kasi yung nasa puso niya, yun yung nasa kanyang kaisipan. Kaya po ang isang tao na matuwid, na nasa sa kanya ang banal na espiritu, ganito po siya katapang. Kasi bakit? Bakit ganyan siya katapang? Alam niya kasi wala siyang ginagawang masama. Alam niya matuwid siya sa harapan ng Diyos. At alam niya lahat ng sasabihin niya ay tama ayon sa salita ng Diyos. Ganyan po tayo dapat ang kaisipan po natin, ang puso po natin. Kaya nga magiging katulad po tayo ng isang leon. Bakit? Tayo ay matuwid. At tandaan po ninyo, bakit tayo ay naging matuwid?
Hindi po doon sa mga magagandang gawain natin. O hindi po yung mapagbigay ka, maging matulungin ka, hindi po. Kaya lang tayo naging matuwid dahil kanino? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan. Naging righteous lang po tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Ang ating pong kabutihan na nagagawa, yan po ay resulta lamang ng yung bagong buhay po natin. Bakit? Dahil tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas. Bunga lang po yan. Kaya nga doon sa 2 Corinthians 5:17, kapag si Kristo ay nasa sa iyo na, yung buhay mo, yung dati mong buhay, luma mong pagkatao, wala na yan, burado na. Yung bagong pagkatao mo na galing sa ating Panginoong Jesus, yung ipinagkaloob niya, yan po yung nasa sa iyo. Yan yung nabubuhay ngayon. Yan yung naghahari dapat. Amen po ba? At bakit hindi nakikita ito? Bakit? Kasi tinatago natin. Ayaw natin matawagan tayong born again. Putang inausta kang born again, mangalgal ka. Bakit? Kasi may ginagawa ka pang hindi tama. Hindi ka pwedeng maging leon. Dahil alam mo sa sarili mo, alam mo, merong kapang hindi isinusuko sa ating Panginoon. Kaya nga po, bakit dapat isipin mo o ilagay mo sa iyong kaisipan, ikaw ay isang matuwid na dahil kay Kristo. Kapag yun po yung nasa mindset po natin, kahit kailan hindi natin dudungisin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang isang taong tunay na tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus, hindi niya po aabusuhin yung biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yung grace. Amen po ba? Hindi mo sasabihin na ikaw ay ligtas naman at uulit-ulitin mo yung ginagawa mong kasamaan. Minabak mo ang Diyos. Pag ganon ang kaisipan mo at ang kaisipan na yan ay hindi sa Diyos, sa demonyo yan. Sasabihin mo dahil nga mabait ang Diyos, dahil nga puno siya ng biyaya. Madalas yung iba po, ano ang nakikita natin? Tumatayo sa likuran ng pulpito, mga leaders. Pero ano ang nangyayari? Bakit yung righteousness na yun ay hindi nananatili sa kanila? Dahil yung bagong pagkatao nila, wala po sa kanila. Hindi talaga tunay. Gawa lang. Dapat makita po sa atin yung biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin, hindi mo aabusuhin. Hindi mo sasabihin, kahit nagawang kayo ni, kahit na magkasala ko. Iba po yung hindi mo sinasadya, doon sa alam mo na yung kasalanan, lalo na ang immorality. Ang sexual immorality, number 1, ayaw ng Diyos yan. Kaya nga ang Sodom and Gomorrah, winasak niya dahil sobra na ang kasamaan ng tao. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kaya winasak niya, kaya hanggang ngayon hindi nila makita ang Sodom at Gomorrah. Kung talagang binibigyan mo ng respeto, may takot ka talaga sa Diyos, hindi mo babastusin yung biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya dapat mabago ang mindset po natin. Hindi yung magiging katuwiran mo, buno naman ng biyaya ang Diyos. Hindi. Mali ang kaisipan mo, kapatid. Niloloko mo, number 1, ang sarili mo. Kaya kung ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, tama lang na maging matuwid lahat ng gagawin mo sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga po, ano sabi ng 2 Corinthians 5:21? For our sake, He made Him to be sin. Sino yung sa ating kapakanan ay naging makasalanan? Na wala namang kasalanan, na walang alam na kasalanan, na walang bahid na anong kasalanan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi pa po doon, who knew no sin.
So that in Him, we might be, sabi po, we might become the righteousness of God. Upang para sa Kanya, ano po, kanino yon? Sino yon? Ang ating Panginoong Jesus, na naging matuwid tayo para sa ating Diyos. Dapat bigyan mo ng kahalagahan yung kapatid. Huwag yung sasabihin mo ng puno naman ng biyaya ang Diyos. Kaisipan ni Satanas yan, bro. Hindi yan ang kaisipan na pinagkakaloob ng banal na Espiritu. Dapat alam po natin yung mga skema, yung mga plano, yung mga pamamaraan ni Satanas, lalong-lalo na sa pag-iisip po natin. Mamaya po, pag-aaralan pa natin yan. Kaya nga po, sabi dito sa pag-aaralan natin, facing the new year with boldness, it means that you should, number 1 po, tandaan po natin, never let fear dominate you. Kaya nga itong pagpasok ng 2022, nag-dominate na naman sa buong mundo ang takot. Pero hindi dito sa Calvary. Amen po. Bakit maraming tao, may nabasa po ako sa Facebook, ang sabi, yung iba, napakasaya o napakatapang na lumabas. Pumunta sa mall, pumunta sa party, mamasyan. Pero bakit pagdating sa church, takot? Pumunta, baka daw mahawa ng ano? Bakit doon sa pagpunta ng mall, pagpunta ng palengke, pagpunta dyan, pamasyal-pasyal, hindi ka mahahawa? Ano ang kinakatakutan mo sa loob ng church? Kung alam mo na ikaw ay matuwid at alam mo na ang Diyos mo ay buhay na kaya kanyang protektahan. Misip tapong malalam. Aliwa, hindi po yung lahat na lang ng sinasabi o naririnig natin, napapanood natin sa media, pinaniniwalaan po natin. Meron po tayong kanya-kanyang free will. Binigyan tayo ng free will ng ating Panginoon. Kaya itong free will na to gamitin po natin sa wasto. Amen po. Kaya nga hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Binigyan niya tayo ng free will. What is free will? Yung free will po, ito po yung freedom po natin. Pumili ka. Ano ang gusto mo? Yung masama o yung mabuti? Nasa sa atin po yan. Amen. Paniniwalaan mo ba? Sasampalataya ka ba? Panghahawakan mo ba ang salita ng Diyos na kahit na anong mangyari? Nasa sa inyo po yan. Kaya nga po dito sa ating pinag-aaralan, never let fear dominate you. Huwag mong hayaan, ano po, na itong takot na ito ay mangibabaw sa iyo. Dahil po yung fear, ito po ay espiritu. Ito po ay forerunner ng kamatayan. Kapag may takot ka, ano ang nangyayari sa iyong buong pagkatao? Hindi ba napipris ka? Hindi ka makaisip ng maayos. Natatakot ka kasi nanginginig ang buong katawan mo. At hindi ka makapag-diskarte ng maayos. Kaya nga yung iba, ano nangyayari? Hinihimatay na lang pag natatakot. O kaya nanginginig ang buong katawan nila. Nagsisisigaw sila. Nadidepress sila. Yan po yung binibigay ng takot sa tao. Kaya, ano po ang sabi ng 2 Timothy 1:7? Ito pong verse na ito, paulit-ulit po nating na babasa at na ipapangaral na sasabi po sa likuran ng pulpitong ito. At dapat po, doon kung ilang beses na nating narinig ito at pinagmuni-munihan ninyo, ano po, dapat ito ngayon, yung nagbibigay sa atin ng tapang, ng boldness, para makita sa atin na ang Jesus na ating pinaniniwalaan, sinasamba, ay buhay. Ano po ang sabi ng 2 Timothy 1:7? For God has not given us the spirit of ano?
fear, and timidity. Ang Diyos po, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot at pagkamahiyain. Takot. Alam po ninyo, itong takot na ito, sa kasalukuyan, ito po yung nag-ahari. Espiritu po ito. Hindi lang po basta-basta na natatakot ka lang. Espiritu ito na kapag pinayagan mo sa iyong buhay, sa iyong sarili, sa kaisipan mo, kakainin ka nito. Sasakupin ka niya. Mawawala sa iyo yung hustong pag-iisip. At ayaw mo nang lumabas sa bahay. Bakit po marami hindi lang binabalita? Yung mga nasa bahay na ayaw lumabas, bakit nagkakasakit? Ang sasabihin po nila, kasi baka yung mga kasambahay niya, yung mga nagtatrabaho, o kaya may bumisita, o kaya may nag-deliver ng Shopee, ng Lazada. Ano po, hinawakan niya, siya yung kumuha. Kaya nagkasakit po siya at namatay. Bakit yung nag-deliver? Hindi naman nagkasakit, hindi namatay. Yan po yung naibibigay ng takot. Mga negative na pag-iisip, mga negative na haka-haka. Haka-haka lahat, walang katotohanan. Nakukuha po ninyo, na unawaan po natin. Dito po natin makikita yung sarili natin. Kung gaano po natin panghahawakan o pinanghahawakan ang salita ng Diyos, kung paano ka nananampalataya sa Kanya, sa salita Niya. Kaya nga po, ano ang sabi niya? Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot at ng pagkamahiyain. Pagkamahiyain saan? Na mag-share ng salita ng Diyos. Binigyan niya nga tayo ng boldness. Ano yung binigay niya po sa atin dito? Binigyan niya tayo ng power, kapangyarihan. Ano ba itong mga kapangyarihan na ito? Kaya nga po paulit-ulit din ninyong naririnig dito na lagi natin pagmuni-munihan. Magkaroon tayo ng debosyon. Magkaroon po tayo ng time, ng panahon para basahin ang salita ng Diyos. Dahil ito po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Naunawaan po ba natin? Para yung takot na yan, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, ito po yung kakain doon sa takot. Mawawala. Kaya nga po, ano ang sabi ng Luke chapter 10 verse 19? God has given us authority. Authority to To trample on snakes and scorpions and to, overcome all the power of the enemy. Sinabi bang some? Hindi po, all. Ano yung pinakamaganda pa, yung pinakamahuli, ang maganda? Nothing will harm you. Salita po ng Diyos yan. Yan po yung authority, yung power na dapat nating gamitin. Kapag yung fear ay pumapasok na sa ating kaisipan, kapag binabato ka na ni Satanas ng puro takot, dapat papasok. Ito po yung kahalagahan na nagdidibosyon po tayo, nagmumuni-muni tayo ng salita ng Diyos. Amen. Napaka-importante po ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Ito po ang pagkain ng kaluluwa natin. Ito yung magpapatatag sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng boldness. Dito po natin pwedeng isandig yung ating pag-asa. Na alam natin, kapag sa Diyos po natin, inilagak yung ating pag-asa, sigurado, yung pag-asa na yan, 100% makakamit mo. Yung peace, yung kapayapaan, the peace that transcends all our understanding that will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Yan po, yung joy. Yung joy na nagbibigay o pinagmumulan, nagbibigay ng kalakasan po sa atin. Sa Diyos lang po yan. Spiritual po yan. Pinag-uusapan na yan. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos,
Paano mo mauunawaan? Paano mo maiintindihan? Paano mo mararanasan sa buhay mo yan? Amen po ba? Kaya po dapat mag-aral tayo, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Wala pong problema yung narito kayo. Napakaganda pa nga kung katulad tayo ng mga Berean Jews na nagsusulat. Pagkatapos na umuwi sila, lahat ng sinabi ni Paul, re-reviewin nila. Titingnan nila doon sa scroll nila kung meron na silang scroll o kaya Bible. Re-reviewin nila kung tama ba, kung totoo ba yung sinasabi ni Paul. Dapat ganyan po tayo. I-meditate po natin. Tayo po, naka-record po lahat yan. Lahat, kahit no hanggang 2019. Balikan mo pa, i-atras mo pa. Nandyan po lahat yung ating mga messages. Mare-review po natin. Habang pinakikinggan mo yan, hindi mo alam. Yung palang pinakikinggan mo kahit noong 2017 pa yan. Yan pala yung nangyayari sa iyo. At yun ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Yun yung magbibigay sa iyo ng pagkaunawa. Yung mabubuksan yung kaisipan mo. Ang salita ng Diyos, kahit na 1,000 mo pang paulit-ulit mo babasahin, iba-iba po ang ipagkakaloob na mensahe niyan sa iyo. Hindi ka magsasawa. Kaya nga po sa CEO, bakit yung mga iba inaabot ng alas 11 ng gabi? Bakit po? Bakit 3 oras, 4 na oras sila inaabot? Nag-i-enjoy sila sa sa salita ng Diyos. Dahil po wala pong anong tawag nito, yung words na hindi ka maiinip. Laging masaya, excited ka. May excitement. May kagalakan. Kaya nga dapat mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga po, dapat malaman po natin ano yung mga power. Binigyan tayo ng authority. Sa Luke 10:19 yan. Dapat alam din po natin yung Matthew chapter 16 verse 19. Yung loosing and binding. Kung ano man po yung ating pakawalan dito sa lupa, ganun din po sa langit. Kung ano man yung talian mo dito, ano yung ipagbawal mo dito, ipagbabawal din po sa langit. Amen po ba? Kaya pa po yan? Meron pa po yan yung 2 Corinthians 10, chapter 10, verse 4 and 5. Anong klaseng sandata ang ipinagkaloob sa atin? Anong meron tayong sandata? Ang sabi po dyan, yung sandata po natin ay merong kapangyarihan, divine power to demolish stronghold. Ano yung mga stronghold na yan? Stronghold ni Satanas ng kanyang mga demonyo. Yan yung meron tayo. Strongholds. Ano pa yung madidemolish yan? We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sa Tagalog po, basahin ko sa inyo, napakaganda. Kung hindi, sabi niya po, ang kapangyarihan ng Diyos nakakapagbasag, ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipang upang matutong sumunod kay Kristo. Nakuha po natin kung ano yung meron tayong kapangyarihan. Pwede po nating pasunurin ayon sa salita ng Diyos yung mga kaisipan na mali, na kumukontra sa salita o sa katuruan ng Diyos. Yan po yung power na meron tayo. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, matututunan mo ba ito? Malalaman mo ba? Yan ang ayaw ni Satanas at ang kanyang mga kampon na demonyo. Yung malaman mo kung anong meron kang kapangyarihan. Dahil kapag nalaman mo yan, kayang-kaya mo silang itaboy. Susunod sila sa iyo. Amen po ba? Ano pa po yung binigay niya? Hindi lang power, love.
Sa 1 John 4:18, ano po ang sabi niya? God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig. Kapag ang Diyos ay nasa sa iyo, natural, magmamahal ka ng katulad ng Diyos. Amen po ba? There is no fear in love. But perfect love drives out fear. Natural. Ang Diyos ang nasa sa iyo. Si Jesus yung nasa sa iyo. Yung pag-ibig. Kaya nga, yung takot na yan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang lugar sa puso mo, sa kaisipan mo. Bakit? Kasi nasa sa iyo yung Diyos, si Jesus. Walang lugar, walang puwang ang takot ngayon sa iyo. Kaya hindi siya pwedeng maghari, hindi siya pwedeng tumira sa iyo. Ngayon, kung papayagan mo lang siya, diyan, makikita mo kung paano siya maghahari sa buhay mo. Pero tandaan po natin, yung mga pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ano po? Power, love. Ano pa po? Self-discipline. Meditate the word. Ito po yung self-discipline. Kung paano mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Joshua 1:8. Meditate. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Amen po ba? Paulit-ulit rin natin naririnig ito. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dapat po, yung kaisipan natin ang lagi nakatuon sa kalangitan, mga espiritual na bagay. Dahil yung mga espiritual na bagay na ito, kapag binigyan po natin ng pansin ito, ng value, ng kahalagahan, ito po yung mga bagay na hindi kahit kailanman na nabubulok, nawawala. Pakikinabangan po natin ito. Amen. Colossians chapter 3 verse 2, anong sabi po niya? Set your minds on things that are above. Not on things that on earth. Amen po ba? Dapat yung kaisipan po natin. Ano po? Bilang mga mananampalataya. Bilang tunay na mananampalataya. Para hindi po tayo pinaglalaruan ng kaaway. Dapat yung kaisipan natin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Laging nakatuon yung ating kaisipan. Ano man yung nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya yung takot dapat wala siyang puwang sa atin. Huwag ninyong hayaan na mag-dominate. Pag sinabing mag-dominate, yung pangungunahan kanya, sasakupin kanya, gagawin kanyang captive. Ano po? Talagang siya ang leader mo. Kahit na anong sabihin niya, sumusunod ka. Dapat hindi ganyan. Dapat ang maghari, ang mag-dominate sa atin, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sa Isaiah 41:10, sabi po dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya nga po sabi dito, so do not fear. Huwag tayong matakot. Huwag kayong matakot. For I am with you. Ako ay nasa sa inyo. Kasama ninyo ako. Amen po ba? Not be dismayed. Do not be dismayed. Sa panahon ngayon, ang dami pong nasisiraan ng loob. Nawawala ng gana. Bakit? Ang hirap. Mahirap kung noong wala ang COVID, pag nag-apply ka, mahirap. Ang daming mga kailangan na lakarin. Lalo ngayon, pag lumakad ka ng mga papeles, kung wala ka pang vaccination ID card, lalong wala kang magagawa. Kaya ang dami pong mga nadidismaya. Pero sa mga anak po ng ating buhay na Diyos, lagi pong nakalaan yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Sa tao maraming imposible. Sa Diyos posible po lahat. Amen po ba? Kaya sabi dito? For I am your God. Ako yung Diyos mo. I will strengthen you and help you. Palalakasin kita at tutulungan kita. Salita po ng Diyos yan. I will uphold you with my righteous right hand.
Aakayin ka niya. O kaya, anong tawag nito? Yayakapin ka niya. Ano po? Salita po ng Diyos yan. Kung ito po ay lagi natin pagmumuni-munihan, meron pong yung inner being po natin, nagiging matatag po yan. Sasang-ayon yan sa atin. Ano po? Meron kasing kumukontra dito eh. Ano po? Pag-aralan po ninyo yung sarili ninyo. Kaya nga kapag gusto mong gumawa ng mabuti, may kontra yan. Merong naglalaban sa iyo. Ano po? Pero tandaan mo, do not fear. Huwag kang matakot. Huwag mong hayaan na maghari yung takot sa iyo. Tandaan mo, kasama mo ang Diyos na buhay. Ngayon ka pa matatakot, kapatid? 2019, 20, 21, 3 years? Hindi mo pa ba naranasan ang pag-iingat ng Diyos sa iyo? Itong 2022, alam na natin ang plano. Bakit mo pa paghaharian ang takot? Amen po. Kaya huwag kang matakot. Huwag po nating hayaan na mag-dominate ang takot sa buhay po natin. Pangalawa po, facing the new year with boldness, it means that you should encourage yourself in the Lord. Sino po ang gumagawa nito? Kapag discourage ka ng discourage, na-discourage ka talaga, dismayado ka, ano ang ginagawa mo sa iyong sarili bilang mananampalataya? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa 1 Samuel 30, chapter 30, verse 6, ito po ay kwento ni David. Sabi niya, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord, his God. Ang kwento po dito, si David po ay pag-alagala, nagtatago po siya kay Saul. Pero nakapagbuo po siya ng kanyang sundalo. 600 po yan, yung nabuo niyang mga sundalo. At dito po, may asawa na po siya. Yung pangalan po ng kanyang asawa ay si Ahinoam, at si Abigail. Sa panahon pong ito, siya po ay tinutulungan niya yung mga Palestine, yung mga army ng Palestine. Dumating po yung araw na ang mga Pilistino ay may sasakupin o lulusubin. Ang sabi po nung isa sa pinakamataas na pwesto na sundalo, hindi ba yan si David? Sabi niya. Oo, sabi niya doon si Achias yata yun, yung kausap po nitong general na ito. Aba, sabi niya, sige, sabi niya, wag mo na silang pasamahin sa gagawin natin paglusog. Basahin po ninyo yung iikliin ko na lang po. 7:21 na pala. Mahaba-haba yung third eh. At pagkatapos nun, pinaalis na po sila. Hindi na sila isinama doon sa lakad ng mga sundalo ng Palestino. At dito po, nangyari na yung mga Amalekites, nilusob naman yung lugar nila kung nasaan yung mga asawa nila, yung mga anak po nila. Lahat ng ari-arian, ang ginawa po ng mga Amalekites, hindi naman pinatay nila lahat. Kinuha po nila, ginawa nilang bihag. Sinunog nila yung mga bahay. Kaya nung dumating sila, David, lahat ng mga tauhan niya, yung 600, nag-iyakan po sila. Hanggang wala na pong luha na lumalabas sa kanilang mga mata. At doon naisip nitong mga katauhan ni David, pamuganta niya mo David, ang ganyang mati. Sabi. Kaya po ganito. Pero si David, nung malaman niya po yun, ano ang ginawa niya? Tinawagan niya po si Abiatar, yung priest. Sabi niya, dalhin mo rito yung ipod. Yung ipod po, yung kasuotan ng mga pari. High priest. Kaya po, anong ginawa niya? Nung sinuot niya yon, anong ginawa niya? Tinanong niya ang Diyos. Ginoon, ano po yung gawang ko? Tagalan mila? Tagalan mo lang. Sigurado, masambot na rin. Ganyan naman po ang ginawa nila David at ng kanyang mga tao. Nung lusubin po nila yung 200, dahil pagod na pagod po yan, nag-iwan yung 400 lang po ang lumusob. Pero nanalo pa rin sila. Bakit?
Dahil si David po, kahit na nandoon na sa matinding problema, ano po, hindi niya po hinayaan na malugmok siya doon sa naririnig niya o yung gagawin ng mga kasamahan niya. Ano ang ginawa niya dito? Ano po ang ginawa niya? Diyan sa maikling kwento na yan, ano ang ginawa niya? Hindi ba ano ang ginawa niya? But David found strength in the Lord, his God. Paano siya nagkaroon ng lakas? Natural, lalapit siya. Lumapit siya. Ipinresent niya. Ginoo, nano po yung gawang ko? Ginoo, rening kayabe ako po. Babalakan da, paplanakan da na po. Pamuganda na ako. Patenda na ako. Uling king milyari. Pero, ang Ginoo, yang meme kasagutan kaya. Yang meme kasika ng kaya. Kailangan lang po natin, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, ipinresent po natin yung pangangailangan natin, bitawan natin, hayaan natin ang Panginoon, ang siya pong kumilos doon sa hinihingi po nating kasagutan sa problema po natin. Kaya nga po, ganyan, naging matagumpay si David. At ano po, sa panahon po natin, paano ninyo ini-encourage ang inyong sarili pagdating po sa mga nararanasan po ninyong problema? Naranasan na ho ba ninyo na pinagsabihan ninyo ang sarili ninyo? O ika, magmalun-maluna na nakaman? Ika, tatakot na ka na naman, lumal? Uling kang Omicron? Na ano yung paniwalan mo? Salita na ng Ginoo na balo mo? Ngini, may burintok yan? May burin paniwalan? Mas paniwalan may Omicron? Yung Omicron, na ano yung symptoms na? Lagnat, kuko. Na ano pa? Sipon. Nya nga layo la rin. Ing Omicron na yan. Ang po yung Delta na yan. Ang po yung COVID-19 na yan. Tamo makanyan? Makanyan yung araranasan tamo? Ale? Ngeni sinipong kamo, maging praning na ka. Pero balo may, salita na ng Ginoo. Makanyan may pakisabihan ng sarili mo. Makanyan may encourage. O tiya ka mamasang salita na ng Ginoo. Ha, Israel? Ano na naman nilagyuyo? Pakisabihan mo, utusan mo. Kaya David na sinabi niya, bless the Lord, oh my soul. At saka, na ano po yung kaya na, inutusan na, all that is within me. O tayo ka magpuri, Israel mangonon. Ayan yung Bible, basan mo. Yung mamaya kasi ka ng kiyaka. Amen po ba? Kasi alam po natin ang sarili natin. At hindi natin pwedeng pagsinungalingan yung sarili natin. Alam natin kung ano tayo. Kung saan tayo mahina. Alam natin kung ano yung ginagawa natin. Kaya hindi mo pwedeng pagsinungalingan o hindi ka pwedeng maging hipokrito sa sarili mo. Amen po ba? Napaka-importante po ng salita ng Diyos. Sa Psalms chapter 42 verse 11, ano ang sabi? Why are you discouraged? Oh, sabi po ni David yan. Why are you discouraged, my soul? Why are you so restless? Put your hope in God. Because I will still praise Him. He is my Savior and my God. Ano ang kailangan lang natin? Purihin natin, pasalamatan natin ang Diyos. Kahit na nasa anong sitwasyon ang meron ka ngayon, kapatid. Amen po ba? Encourage yourself in the Lord. Mahirap. Mahirap sa ayaw maniwala. Kaya dito po, pinapangaral natin. Dapat po pagmuni-munihan mo ang salita ng Diyos para yung spiritual level mo ay mag-level up. At kung ano yung nangyayari sa iyo, yung mga nakaraan po natin pinag-aralan, ano man yung mga nangyayari sa iyo kapag napagtagumpayan mo yan, ano po ang sabi? Nagiging ganap ka. Ano po? Nagiging perfect ka. Kung ikaw ay mainitin ang ulo at napagtatagumpayan mo yan. Sabi ko nga po kanina sa aming CEO,
Na ano ko na rin po last Sunday ito. Pero kanina po, napagpunta ko rito sa church, ano po, paglabas ko lang doon sa kanto namin, sa may C. Dayrit, ano po. Tapos may kanto pa rito. Parating na po ako ng ganyan, biglang lumabas yung nakasingle. Tapos meron pa siyang kaangkas na bata. Siguro mga 6 years old yun. Hindi naman kayang yakapin ng bata ang 6 years old. Tapos makakanya niya pa yung anak. Makasake, keng gulot. Dire-diretso mo. Ngayon, kung saan ako pupunta, kung saan ako dadaan, doon rin pala siya. Ano po? Pagdating po dyan sa may crossing, yung bilihan ng tinapay dyan, ang bilis nitong van, dire-diretso ya. Pip, petok nang ko. Ne po. Pagkatapos, himbis na ang balak ko po talaga, habulin ko siya, sabihan ko siya. Pero, nakapagsalita po ako, at nananoy ni. Tapos sa isip ko, Lord, ingatan mo, Reni. At inya pa mo, kaya bine pa mo, inganak na. Ingkay. Pagpasok po dito sa street po nila, Brother Jess, nagpakarga siya ng gasolina doon sa gasoline station dyan. Tapos, tinitignan pa niya ako. Lord, ingatan mo po. Ano po yung gusto kong dito? Yung pag-i-encourage mo sa iyong sarili na, pastor ka. Ka dapat, makanyan ugali. Po, kanita, pag maragul mo, makasarano man din nga, wang masiguli, sakka. Hoy, amo na. Pero yung nadaramdaman kasi makasara ka, wang Pero yung pala burining ginuito. Ing masaya pala kanito, ing demonyo. Kaya imburina, ing maging reaksyon mo, Gino, salamat po, iningatan mo kami. Gino, ingatan mo po reta. Amen po ba? Kaya nga, kailangan po natin talagang kausapin ang sarili natin. Hindi lang paminsan-minsan, madalas, kausapin po natin. Kaya po, sa devotion, kapag nagdi-devotion ka, nagmumuni-muni ka ng salita ng Diyos, kausapin mo yung sarili mo. Yan, yung salita na ng Gino, sasabihan na. Nare-remind ka. Hindi ka naman parang siraulo. Mas maganda na siguro yung siraulo ka para sa Diyos. Amen. Dito po nakikita natin paano ka nagmamature. Doon sa mga salita ng Diyos. Paano mo ngayon na ipamumuhay yan? Paano mo na overcome ngayon? Dahil nire-remind mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Kaya nga po dito kung discouraged ka, sabihin mo sa sarili mo, tara, sarili ko, mamasata na salita ng Ginoo. O kaya, magkantata na. Magpurita na, mag-worship na kang Ginoo. Amen po ba? Aliwa itang magmalun-malunan ka. Nepo, enak man manok. Nepo, para magmalun-malunan. Ano pa po yung sasabihan kay Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Maging matatag po tayo, maging malakas tayo sa Diyos at sa Kanyang makapangyarihan. Sa Kanyang kapangyarihan, dakilang kapangyarihan. 2 Timothy chapter 2 verse 1. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Hallelujah. Be strong in the grace. Maging malakas po tayo, maging matatag tayo sa biyaya na nakay Kristo. Tandaan po ninyo ang mga salita po ng Diyos. Pangatlo po, paano natin mahaharap ang bagong taon na may katapangan? Facing the new year with boldness, it means that you should, number 3, wear the whole armor of God. Pag sinabi pong wear, isuot mo. Isuot mo ng mabuti, maayos. Dahil po, yung baluti ng Diyos, kapag nagsusuot po tayo ng armor, lalo na po yung mga military, pag nagsuot po yan, hindi bitin, hindi nakikita yung pusod. Amen. Pag sinuot po natin, ang baluti po ng Diyos dapat perfect yan kung paano niya pinasusuot sa atin. Paano niya pinasusuot ito? Basahin po natin. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 10 up to 18,
Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Dito po sinasabi ni Paul kung paano po natin gagawin, kung paano natin isusuot yung baluti, yung armor ng ating Panginoon, ng Diyos. Finally, be strong, maging matatag ka, maging malakas ka in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Para matayuan mo, mapaglabanan mo, yung mga pakana, yung mga pamamaraan, yung plano, ni Satanas, ng kanyang mga kampon. Dito po, sinasabi sa atin kung paano natin isusuot, kung paano pa natin gagamitin ngayon, kung paano mo dapat alamin ano yung mga plano ng kaaway. Bakit isusuot mo yung baluti ng Diyos? Ano po ang sabi ng verse 12? For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipaglaban o hindi po tayo nakikipagbuno sa sa laman o sa dugo. Ang ibig sabihin, hindi tayo sa tao nakikipag-away, nakikipaglaban. Kaya nga po, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness. Kaya nga po yung kalaban po natin, kapag ang isang tao po, yung ugali niya, hindi mo nagugustuhan, hindi po yung mismong tao na yon ang kalaban mo. Yung espiritong nagdo-dominate sa kanya, ang kalaban po natin. Kaya sinabi dito sabi niya dito, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes. Ano yung plano? Dapat alam mo yun. Kasi sundalo ka. You are a soldier of God. Christ. Amen. Kaya dapat alam mo yung plano ng kaaway. Dapat ahead ka ng 100 times, hindi 10. 100 times. Para kaya mo siyang gupuin. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers. Tandaan po ninyo, pakinggan po ninyo mabuti, kung ano yung mga kalaban po natin. But against the rulers, yung mga pinuno, sabi po dyan, against the authorities, yung mga tagapamahala. Very organized po ang ni Satanas. Tandaan po ninyo. Ayan po. Ano pa po? Ano sabi dito? Against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness. Cosmic power. Yan pong sa kalawakan na yan. Kaya kung natatandaan po ninyo yung kwento ni Daniel, yung kahilingan niya sa prayer niya, na hindi ka agad dumating, na binihag po ng Prince of Persia. Ang ibig sabihin po, mga authority po yan, na nasa kalawakan, mga demonyo. Na nag-hold doon sa kasagutan. Nandyan na yung kasagutan doon sa prayer ni Daniel. Pero merong kaaway. Ito po yung sinasabi dito. Kaya nga po, ang sabi pa? Against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Tingnan po ninyo. But against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Nakuha po ninyo kung sino yung mga kalaban natin? Kaya dapat alam po natin ano yung power natin, ano yung kapangyarihan natin, yung Luke 10:19, yung Matthew 16:19, yung 2 Corinthians 10:4-5. Alam natin, dapat alam po natin that yung 1 John 4:4, greater is He that is in us, within us, than he who is in this world. Mas makapangyarihan po yung banal na espiritu na nasa sa atin. Yung Kristo na nasa sa atin. Kaya po nung namatay si Kristo, hindi ba 3 araw siya, 3 gabi, na nasa libingan po. Ano ang ginawa ng ating Panginoon doon? Pinuntahan niya po ang impyerno. Nakipagbaka po siya doon. Tinanggalan niya ng kapangyarihan si Satanas sa kanyang mga demonyo. Kaya nga po yung mga susi na yon, kinuha niya po yon. Kaya nung mabuhay po na muli ang ating Panginoong Hesukristo, lahat kahit na 1 bilyon pang mga demonyo nakapatong sa Kanya na ayaw nilang patayuin. Alam nila, mabubuhay ang ating Panginoon. Wala silang nagawa. Kaya nung pagkabuhay ng ating Panginoon, talsikan po silang lahat. Kaya walang kapangyarihan si Satanas.
Kaya nga binigyan tayo ng authority. Tandaan po ninyo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Napaka-importante po na basahin po natin, pag-aralan natin, mag-sink in sa ating kaisipan, sa puso po natin, ang salita ng Diyos. Huwag po natin ipabawalang bahala lang ito. Napaka-importante po sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sundalo ng Diyos. Talagang ibabagsak po tayo ng kaaway. Ano ba ang misyon ng kaaway po natin? To steal, to kill, and to destroy. Yan po ang gagawin niya sa bawat isa't isa sa atin. Dito hindi niya magawa. Dahil tayo po ay sumasamba sa ating alam niya na tayo po ay covered ng ating ng blood ng ating Panginoong Hesus. Pero kapag lumabas po tayo, kanya-kanya na po tayo. Saan po ang battleground? Mamaya, pag-aaralan po natin yan. Malapit na po tayo. 7:38 po. Okay mo, ating kumpuntalan? Wari bawal naman nilulwal. Ne, kinita na pa, ne. Mag-enjoy ta na pa kaya salita na ng Ginoo. Ne po, kay ba't muli ta na? Amen. At may magsak. Bala mo ata, bisa. Ne po. Ano po ang sabi dito? Against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Therefore, take up the whole armor. Kunin ninyo, isuot natin. Ano? 50% yung hanggang dito lang ba? Hindi po. Ang sabi dito, yung kabubuan, the whole armor of God. Ano po? That you may be able to withstand. Upang mapagtagumpayan mo o makatayo ka. Ano po? Doon sa mga ibinabato ng kaaway sa atin po. Verse 14, ano po ang sabi dito? Stand therefore. Ano po? Tumayo ka. Maging matatag ka. Ano ang sabi? Having fastened on the belt of truth. Fasten, pag sinabing fasten, nakapadlock, nakalak, nakarivet. Hindi matatanggal yan. Dapat hindi po natin tinatanggal yung belt of truth. Ano ba yung truth? Sino yung truth? I am the way, the truth, and the life. Si Jesus po yan. Amen po ba? Kaya ano po yung sabi ng, ano ba yun? And having put on the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Tandaan po ninyo, tayo po ay matuwid na sa harapan ng Ama. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya yan dapat yung nire-remind mo sa iyong kaisipan, sa iyong sarili. Ganyan mo i-encourage. Ganyan mo sabihin sa sarili mo. Amen. Ano pa po? Verse 15. Ano ang sabi dito? And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Shoes for your feet. Yung boots, ano po yan? Yung gospel of peace. Kaya nga pag sinabi ng mga kaibigan natin o yung mga kapitbahay natin o yung mga tao, aron darakal na naman din kain Iday masakit. Sa pakno naman din kain, din hospital. Aron karakal na naman mete. Ingkay. Nanin dapat mo sabihan. Aywa, tutupit. Nanin dapat mo sabihan. Bilang anak ng Diyos. Malo mo kapatad. Totoo yan, sasabihan na ng Bible yan. Ingkay. Pero, atinta mong Diyos, balong ita. Atintang Diyos sa mabiye. Ausan mo, inlagyo na Jesus. Inlagyo na Jesus. Jesus. The name above all names. Jesus. Nano yung Jesus? Ya imamye biye. Jesus, the bread of life. Jesus, the source of our life. The source of everything. Jesus, nano yan? Yang Savior. Tagapagligtas. Healer. Great physician. Amen po. Protector. Counselor. Apin
Dapat makanyang tamo po. Ano yung itang sasang-ayong kawan, karkalpen. Makatakot na. Makatakot. Ita naluluwal kayong balik. Ita na pinaluluwal balik. Puta mayawa ka pa. Puta mayawa ta pa. Dapat hindi po ganun. Dapat yung salita ng Diyos. Tayo po yung magbibigay ng encouragement sa kanila. Tayo yung magiging liwanag. Yung liwanag po, yung makita ng mga tao na mayroong pag-asa. May pag-asa kanino? Kay Jesus. Amen po ba? Dapat sa atin nagmumula Hindi tayo yung nahihikayat. Na tayo pa ang sasang-ayon. Wapin Wapin na kang wapin. Kaya nga po, ano ang sabi dito? Fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace in all circumstances. Sa lahat ng anuman pong nangyayari, take up the shield of faith. Ano po itong shield of faith? Dapat alam mo kung ano yung sino yung sinasampalatayan mo o kanino ka naniniwala. Dapat yung pananampalataya mo matatag. Amen po ba? Kaya dapat pag sinasabi ng kaaway, ika makanyana ka, ali. Ika masakit ka, ali. Ali ko, sinabi na ni salita na ng Ginoo kay Isaiah 53 verse 5. Kanita pa, kay sugat na, kareng late na, kinayap na ako Kayap na ako. Tandaanan mo yan. Satanas, demonyo. Amen po. Yako, anak na ako, ning Diyos ang makapangyarihan. Ilina lang keng yato. Keng gana-gana. Ale? O kanya na Satanas. Bakit mo? Naika, itang faith mo, atinag. 100% yang intact. Amen po ba? Nano pa po yung kaya na kini? Shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Lamin niya po nung makanano, itong matataging kaya katamang pananampalataya. Itang shield of faith tamo. Yung shield of faith ay magprotektaya mo, magprotektaya, hindi lang po sa atin, kung hindi yung buong pamilya natin, ang buong kongregasyon ng Calvary Temple. Lahat po tayo. Kaya nga po dapat ano po natin, yung faith natin na talagang maging matatag ito. Na kahit na anong gawin ng pananuya, na paninira ng ating kaaway, hindi po tayo matitinag, nakatayo pa rin tayong matatag. Nakahawak pa rin tayo, hinahawakan pa rin po natin ang matatag. Mahigpit ang salita ng Diyos. Na kahit anong gawin niya, hindi mababago niya ang kaisipan natin. Talagang nakatuon pa rin sa ating Panginoong Jesus. The author and finisher of our faith. Ano pa po ang sabi sa verse 17? And take the helmet of salvation. Bakit helmet? Dahil ano ang pinoprotektahan ng helmet? Hindi ho ba ang ulo natin? Kaya may full mask, merong half. Mas maganda po yung full. Talagang nakaprotektado hanggang dyan. Ano po? Helmet of salvation. Dito po kasi ang gera sa kaisipan po natin. Sa isip po natin. Dito yung battleground. Napapansin ho ba ninyo? Dito lahat nagmumula. Yung takot, saan agad? Dito. Pag may nakita ka, papasok ka agad. May nabalitaan ka. Ano po? Nakapanood ka. Ako po, ilang buwan na ako na hindi nanonood sa TV. Ano po? Kasi po, wala kaming TV. Sira yun. Kaya ako makapanalbe. Makibalita na ako mo po kang Pastor John. Pastor John, dakal niya, baloy. Kasi kung ano po yung pinifeed natin sa ating kaisipan, yun po yung nagdo-dominate sa atin. Ano po? Kung mahilig kang Facebook ng Facebook, yung espiritu ng Facebook na yan po yung magdo-dominate sa iyo. Natutulog ka na kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung pinacebook mo, yung pa rin yung nasa kaisipan mo. Kasi nga, ano yan, espiritu yan eh. May kapangyarihan po sila na mag-dominate sa atin. Kaya kung ang salita ng Diyos
ang lagi mong binabasa, yan ang do-dominate sa iyo. At hindi kaya ng kaaway po natin na sirain yan. Kaya yung salvation po na yan, tandaan po ninyo, napaka-importante po yung helmet of salvation. Kaya kung sinasabi ng kaaway sa iyo, labi mo na, ligtas ka kanyan. Bawa, ligtas ko. Totoo, kalugurana ka din ginawa. O masakit ka. O teka, kakayap. Aba, misip na malalam na. Uwan eh. Mo, tumbala mo, tutunay yata yung amanwan mo. Dapat hindi po gano'n. Dapat tatayuan po natin kung ano ang salita ng Diyos. Masakit ka. Malipe, kaya pa na ako ng Ginoo. Malawan mo, masikang ko. Laban mo na. Laban mo. Dapat makanyang tamo po. Aliway tang agyo nakatamong pitik-pitikan eh. Ingay. Kaya po, ano pa po yung sinasabi dito? And the sword of the Spirit. Ano po yung sword na dapat natin pangalagaan o dapat po nating hawakan lagi o lagi pong nandyan sa ano po natin, sa katawan po natin. Hindi sa katawan, sa puso, sa isip po natin. Ano po ito? Which is the Word of God. Amen po ba? Puta, sabi natin yung Pastor Manny na, nabengi, puta, ibalo mo mong verse. Niya, Jesus wept. Pambira. Siguro tutpikya ka nito yung tatalnan mo. Kanyang-kanya na may kalaban. Ren demonyo naman, makanya nakaba. Ren espada da. Eya pa malalapit kaya ka. Putang lumapit ka, siyempre, tutpikya mo yung kaya ka. May saksak na ka. Pero nung sapak ka, kay salita na ng Ginoo. Kung puno ka, kung lagi ka nagbabasa, akit na pa rin kalaban. Nakikita pa lang, pambira mamapiya ba, espada kaya. Brother Timothy, mamapiya. Itani agyo, tara, makota na, mantunta na ka rin aliwa. Baka akala po ninyo, katatawanan. Hindi po, totoo po ito. Spiritual po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi natin nakikita ang kalaban natin. Pero kung nandito po ang salita ng Diyos, kayang-kaya po natin sila. Kahit na anong ibato po sa atin, kahit na umaapoy pa yan, kahit na init pa ng laba, balo yung laba, itamanibat kayong bulkan, masimakanyan pa, kapali, ing ibugara kaya katamo, latalab rin. Bakit? Kasi ating ka makaba, ating ka powerful, asalita na ng Ginoo. Ano pa po ang sabi dito? Praying at all times in the Spirit. Napaka-importante po yung pagdadasal, yung pananalangin po. Praying at all times. Hindi po sinabi na after 4 hours, another after 4 hours. Okay, kinabukasan na naman. Ano ang sabi? At all times. Pray without ceasing. Napaka-importante po nito. Kasi po, kapag nakikipag-usap ka, sa leader mo, nalalaman mo ngayon kung ano yung plano ng leader mo. Kaya ikaw naman, na under doon sa leader mo, alam mo kung ano yung gagawin mo kapag may darating na problema. Kaya kung lagi po tayong nakikipag-usap at nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin ang mga plano, nararamdaman po natin ano yung mga plano, ano yung gustong gawin ng kaaway sa atin. Kaya nga hindi na nila maitutuloy yun, hindi na mangyayari yun. Bakit? Nadi-discern mo. Alam mo na ngayon yung gagawin mo. Bakit? Kasi lagi kang nanalangin, lagi mong kausap ang ating Panginoon. Ano pa po ang dito, sabi niya? With all prayer and supplication, to that and keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Huwag lang po yung sarili natin ang ating ipinapanalangin.
Dapat po lahat ng mga mananampalataya magbuhat sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga member po ng ating bahay-sambahan, yung mga iba po nating mga kapatiran na nananampalataya rin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kahit na yung mga unbeliever, ipag-pray po natin na makilala nila, maranasan din nila yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Huwag tayong maging selfish po sa ating panalangin. Huwag lang yung sarili po natin. Amen. Kaya ano po ang doon sa kwento po, sa Matthew chapter 4, verse 4. Tingnan po ninyo dito sa kwento na ito. Si Satanas po, hindi ba tinukso niya ang ating Panginoon dito, Panginoong Jesus, pagkatapos po nag-ayuno ng 40 days, 40 nights? Ano yung sabi po ni Satanas? Sabi po ni Satanas, if you are the Son of God, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sabi po, tell this stone, sabihin mo nga sa mga batong ito, sabi niya, na maging, tinapay. Pero ano naman po ang sagot ni Jesus? Saguli mo, Satanas. Level mo, ganun po ba ang sinabi niya? Hindi. Ano ang sinabi niya? Man does not live on bread alone. Ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, but on every word that comes, sabi po, from the mouth of God. Ano po yung aral dito? Kapag tinutokso ka, ano man yung binabato ng kaaway sa iyo, gamitin mo ang salita ng Diyos. Dapat marami po tayong alam sa salita ng Diyos. Dapat alam natin yung kapangyarihan, yung authority po natin. Amen po ba? Amen. Alam po natin. May gising tamo. Atin tapo nga balo. Tandaanan tayo po yan. Isang oras na lang po. Hindi po. Matatapos na po tayo. Mag-review tayo na po. Paano po natin haharapin na merong katapangan ang bagong taon, ang 2022? Ano po yung tatlo nating mga points? Ano po yung una? Never let fear dominate you. Tandaan po natin. Amen po ba? Huwag natin hayaan na si Omicron ang mag-dominate sa atin. Kung hindi, tayo ang magdo-dominate sa kanya. Palalayasin natin yan. Yung takot na dala niya, aalisin po natin, tutunawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Tandaan po ninyo, anak kayo ng Diyos. Kapag anak kayo ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa atin din po. Yung nagbuhay sa ating Panginoong Jesus, yung power na yon ay parehas po na nasa sa atin ngayon. Hindi, wala pong pinagkaiba. Amen po ba? Kung kaya po, pag sinabi mo, in Jesus' name, espiritu na nung nanayaman po itang espiritong palakwan nyo, po, talakaran niya yung salita na ning Gino, makoya po yan. Ikeng lagyo na ning kanakong Gino. In Jesus' name. Amen po ba? Pangadwa po, encourage yourself in the Lord. Huwag ang discourage kayo, ay ni po yung panulo. Amen po ba? Sabihin nyo agad kay sarili, o tara na, siklod ta na, mga di ka tapakisabihan ting Gino. Mamasa ka tang salita ting Gino. E ka magmalun-malunan, o sarili ko, o kaluluwa ko, ating katan Diyos sa mabiye. Wari, kini, balikan te, ing milabas. Yan tinggap te ing Gino. Jesus, bilang sarili tamang tagapagligtas. Wari, masaya ka nita. Wari, anak ang karakal. Inyad, prayer request mo. Kan Jesus, wari may sagot lareta. Atatandanan mo ita. Wari tan lugod na. Hanggang ngeni pa na, mo papanandaman. Atlong banwa, iningatahan na ka. Ngini,
magmalun-malunan ka? Ating kang Diyos sa mabiye. Amen. Kaya po, encourage yourself in the Lord. Wear the whole armor of God. Isuot po natin yung kabuuan ng baluti po ng ating Panginoon Jesus. Amen po. Last verse po, ang sabi po dito sa Psalms 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation." Ingino, yang sala at yang kaligtasan. So why should I be afraid? O bakit? Mangamba ko, matakot ko, tumakot ko. The Lord is my fortress. Ingino, yang kanakong sanggalang. Protecting me from danger. Ingatan na ako, puprotektahan na ako. Kaya nanuman klaseng danger, pagsubok, nanuman problema. So why should I tremble? O bakit? Bakit ko pa mangalgal? Bakit ko pa tumakot? Nung in Diyos, yang sala, ampo yung kaligtasan ko. Bakit ko pa tumakot? Mga kapatid, ano man po yung takot na meron kayo ngayon, ang salita po ng Diyos, ang sabi niya, huwag ninyong hahayaan na mag-dominate yan sa inyong sarili, sa inyong kaisipan. Ang Diyos po natin, siya ang liwanag, siya yung kaligtasan po natin, siya yung magpuprotekta po sa atin, siya yung muog natin, matibay na muog, matibay na sandigan po natin, na kahit kailan hindi po matitinag. Ibigay mo po, ibigay natin yung ating buong pagtitiwala, pananampalataya po natin sa ating buhay na Diyos. Mga kapatid, sa gabi pong ito, narinig po natin, alam ko po, ipinaunawa ng mabuti sa inyo ng banal na Espiritu kung ano po ang dapat natin gawin, kung paano tayo maging bold, paano tayo maging matapang sa buhay po natin bilang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa gabing ito, napakasarap po na makita po natin ang sarili natin na tayo po ay nakasandig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalan pa lang ng ating Panginoong Jesus, ito po ay makapangyarihan na. The most powerful name above all names. Na walang pwedeng pumantay, walang papantay, walang hihigit sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tatayo. Tatanggap po tayo ng banal na communion. Kayo po nasa kanya-kanyang tahanan, pakiprepare na po ninyo ang inyong mga communion elements.